So yun na nga mga ka-positive, no? Magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. Bago ko muna simulan tong project ko, syempre, big shoutout muna sa mga followers ko sa FB page, lalo na sa mga subscribers ko sa YouTube, no? Ayan, maraming salamat po sa suporta nyo. Yun, mabalik tayo, no? Ang project ko ngayon is regarding sa leak ng makina, no? Chinek ko yung spark plug reading ng motor ko, which is okay naman. Napansin ko yung spark plug medyo may putik-putik na langis-langis. Na-curious ako kung bakit may gano'n. Dati naman wala. Minabuti kong i-check yung kanyang makina. May mga minor leak. So hindi ko pa rin alam kung saan galing yun. Maganda na rin to kasi yun nga, gusto ko na rin i-short review yung 54mm bore ng Pitts Bike, no? Kasi nga may mga nagpi-PM sa akin or nagko-comment sa YouTube kung kamusta na yung performance ng 54mm bore ko. Daily use. Bumili na rin ako ng Beta Gray. Dati kasi sa mga previous vlog ko, ang ginagamit ko is Triban. Nagkaroon lang daw ng issue sa Triban, nagkaroon ng peke, kaya in-stop yung production. Dito muna tayo lumipat sa Beta Gray, no? So hindi to sponsored, 100 pesos, 40 grams. So yun na nga mga ka-positive, no? Ayan, nabaklas ko na yung kanyang kaha. At yun nga, no? Talagang positive na may tagas ang ating makina. So let's see. Ito na yung exciting part. So dito rin, no? Napansin ko meron din talaga. Ayan, no? Ayan. At ito, yung sinasabi ko kanina, nung bago ko baklasin, ayan, no? Meron siyang putik-putik na langis. At yun nga, no, maganda naman yung sunog, kita ba? Ayan, no, ito nyo naman, brown. So tatanggalin ko lang yung engine cover, ito. At check na natin kung saan ba talaga yung tumatagas na yan. So mostly nakikita ko yung dito yung part. Sa part na to, yung kanyang tagas. Ayan, so dito meron din, no. Yun na nga mga ka-positive, no? Ayan, nabaklas na natin ang cover. At syempre, ayun. meron akong nakitang tagas sa kanyang tensioner. Ayan. So, gasket maker lang yan. So, walang problema. Sa side naman na to, ayan, kung makikita nyo, ayan, so, ito talagang totally tagas na. So, para malaman nyo kung nasan yung tagas niya, yung pinakasariwa, yung pinakasariwa na langis, doon mismo yung kanyang tagas. So sa case na to, ayan, so dito tayo sa head, siwang ng head. So wala dito sa taas, pababa. Ayan, yan yung pinakasariwa na langis. Kasi compare dito, ayan, dito talsik na yan sa may spark plug. Dito naman yung pinakasariwa niya sa ilalim. Ayan. So ito yung part na to. Ito. Ayan. Diyan yung pinakatagas niya. So ang mangyayari talaga niyan is top overhaul. So meaning itong head lang ang tatanggalin natin. Mag-iingat na lang tayo na wag mahugot tong block para at least hindi naman dito sumingaw sa kanyang dugtungan, no. So tanggalin lang natin tong bolt na to. Tapos meron pang 8 sa gilid. Ayan. So tanggalin natin itong manifold din para at least malaya tayong makagalaw at hindi natin magambala itong nananahimik na block. So yung top dead center, mamaya na natin yan intindihin. Ang mahalaga mahugot natin to ng maayos yung block niya. At yun naman, very basic naman yan, yung tensioner. Ayan sa kabila. Adjustable tensioner. Madali lang yan, gasket lang. Ito lang yung medyo madugo. Kasi hindi natin siya huhugutin pati yung pero kung sana wag gumalaw para at least stay na siya dyan. At ito lang, head lang ang pagpokusan natin. So yun na nga mga ka-positive, no? Ayan, at tanggalan na tayo ng tinik
sa lalamunan. Dahil nakita natin yung totoong suspect sa pagtagas ng ating block. O hindi pala sa block, sa head. So ito yung aking head. Ayan. So ito lang, top overhaul lang siya. Dahil hindi naman apektado sa tagas yung mismong block. Mga ganitong leak, disadvantage to. Pag halimbawa nakakita kayo ng tumatagas sa makina nyo, sa head man yan or sa block, isipin nyo na kagad, hindi normal yun, no? What? Ang disadvantage nito, nung tagas na nangyari sa akin, is una, backfire. Dahil yung langis humahalo sa combustion. So, nagba-backfire siya. What? Ang ganda ng sunog, brown yung intake tsaka yung exhaust niya. Tapos ganun din sa spark plug, maganda rin yung kanyang brown din. Then, nagkaka-backfire siya dahil nga doon sa humahalo na langis. Second, syempre, magbabawas ng langis. Kasi nga, may tagas. Bukod sa nagba-backfire na, magbabawas pa. Mangyari, mauubos yung langis mo sa mismong makina. Then, pangatlo sa lahat, yung kanyang compression. Nung bumiyahe nga ako ng Maynila, doon ko na siya naramdaman, namamatay siya. Kahit nasa stoplight lang ako, as meron din time na nagtutrottle ako, biglang namamatay. So, lumalabas din dito yung hangin o yung compression. Yun ang problema, disadvantage. Kaganda naman, nakita natin kaagad kung saan yung problema. So, yun, lilinisan ko lang ito. Lilinisan ko lang din uli yung block. At iingatan ko kasi ayokong magalaw siya para hindi na tayo magbaklas ng buo. Kumbaga, top overhaul lang talaga dahil nandito lang yung problema sa head. 8:01 PM. Pasensya na at hindi ko na masyadong napakita sa inyo yung pagkabit ng head dahil nag-focus tayo sa TDC. Medyo maselan lalo na pag yung chain nito kumobyos dun sa may sigunyal. So, yari na, no? So, Kailangan, focus. at yun nga, no, nalinis ko na rin yung kanyang tensioner. Ito lang naman basic lang naman to. Lalagyan ko na lang siya ng gasket maker. Okay. Pupuliduhin ko na lang yung paglalagay. Meron kasing part na wala kaya siguro tumagas. Pero okay lang naman din yun. Wala naman problema. Basic lang naman to. Yun nga lang, mahirap lang siyang tanggalin dahil nasa loob na loob siya bago makakuha to. 3 days later. And we're back mga kapositive, no? All goods na yung head ng ating Mio Sporty 54mm all stock. Bali, ang history talaga nito kaya siya may leak is nag 0-0 gasket ako. From standard setting na may head at base gasket, tinanggal ko siya para mas gumanda yung compression. Mas mailabas pa niya yung potential ng 54mm nang di ganong nag-upgrade sa laman ng head. Okay. Ito yung second time na binaklas ko siya from stock block to 54. Nagkaroon siya ng leak sa my head dahil liquid gasket lang talaga yung nakalagay. At syempre malakas din yung pakiramdam ko na nagbawas talaga to ng langis. Kaya yun, nag-change oil na din ako. Gaya nga ng sabi ko kanina, bukod sa repair leak ng Sporty ko, eto na yung personal review ko regarding sa Pitsbike 54mm bore. First things first mga kapositive, no? Common na tanong na natatanggap ko buhat nung kinabit ko siya. Kung plug and play lang ba yung block? Well, ang sagot dyan, Is yes po, no? Plug and play lang si Pitsbike 54mm sa Sporty. Walang i-adjust or tatabasin o walang ipoport, no? malinaw yan. Kaya pag na-install siya, ang tawag sa kanya is 54mm all stock. Bali, itong nasa akin ngayon is flat type piston available sa Pitsbike. Pero meron din siyang 59mm dome type. Bago ko malimutan, ito pala ay steel bore, no? Budget friendly block Pero meron din namang ceramic block. na ceramic din ang presyuhan. Next question naman is kung worth it nga ba mag-upgrade from stock block to 54mm. Sa opinion at experience ko, since may taon na din siyang nakasalpak, sulit siya para sa akin, no? Paano masabi? Kung matagal kang galing stock ng Sporty at naisipan mo mag-upgrade ng ganitong block, para sa akin, sakto at maganda yung performance niya. Sakto, Kasi sa konsumo ng gasolina. Kung dati sa stock block kumukonsumo siya ng 41 to 40 kilometers per liter. Ngayon naman kumakain siya ng 38 kilometers per liter, no? 54 all stock 'yon. di ba not bad na rin? Pero syempre depende pa din sa throttle habit ng rider.
lalo na sa road condition. No? Pagdating naman sa performance, halimbawa, bigla ang overtake, long ride, mga ahon na daan, daily use with angkas pa. Saktong-sakto para sa akin yung kanyang power, no? Ang galing! Ang galing! Kaya kung nagbabalak kang mag-bore up pero saktuhan lang sa konsumo ng gasolina ang gusto mo, 54mm bore ang marerekomenda ko. All stock para low maintenance. Siyempre, alaga din sa langis para mas tumagal yung pyesa. Nga pala, kinabit ko to last January 2023. Wala pa akong naging issue sa block, no? Maliban lang dito sa tagas. Kasi nga, nag 0-0 gasket ako. Hindi to sponsor ni Pitts Bike. Pero satisfied ako sa quality ng block, performance-wise, at sulit din sa presyo. So hanggang dito na lang muna mga ka-positive. Please don't forget to subscribe. Kahit wala ng bell button. God bless. Stay safe. Peace out.